Hello mga ka-Wonderham. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano malalaman kung x is greater than or x is less than. So yung comment ng isa nating ka-Wonderham, kinoment niya yun sa video natin about rational inequalities. Sa answer natin, malalaman natin kung greater than or less than yung x base sa number line. So doon natin i-analyze yung ating sagot sa number line. Pero bago yan, kailangan muna nating ma-master yung concept nung greater than or less than. So, basic muna tayo. So, kapag ganito ang nakalagay, x is greater than 1 yan. Ibig sabihin, ang x ay mas malaki sa 1. Kapag, ang i-imagine natin, si Pacman. So, kung saan nakabuka yung bibig ni Pacman, ibig sabihin yun yung mas malaki. Mas malaki yung x sa 1, x is greater than 1. So, halimbawa, parang ganito. Nakabuka siya sa 3, nakatalikod siya sa 1. So, mas gusto niyang kainin yung mas malaki. Mas malaki. Itong nasa likod niya, mas maliit. So, yun ang mas gusto niyang kainin. So, ibig sabihin, kapag ganito naman, nakaharap yung bibig ni Pacman sa 1, mas gusto niyang kainin yung 1. Mas malaking 1 kesa sa x, so x is less than 1. So, kapag meron namang guhit sa ilalim, ibig sabihin yan, x is greater than or equal to 1. So, mas malaki pa rin yung x kasi sa kanya nakabuka yung bibig. Pero, pwede rin na equal lang siya sa 1, kaya merong guhit sa ilalim. So, kapag ganito naman, so nakabuka yung bibig ni Pacman sa 1, mas malaki ang 1 sa x. So, ang x ay mas maliit sa 1. X is less than 1, pero pwede rin siyang equal sa 1. X is less than or equal to 1. So, ngayon naman, ito, pwede mo rin siyang isulat na ganito. Baka nalilito kayo kapag ganito na yung itsura. So, parang baliktad na. Pero, titingnan pa rin natin kung saan nakaharap si Pacman. So, yung bibig niya nakaharap pa rin sa x. Ibig sabihin, mas malaki pa rin yung x sa 1. X is greater than 1 pa rin to. So, ibig sabihin, same lang siya dito. X is greater than 1. So, kapag ganito naman, so, nakabuka yung bibig sa 1, mas malaking 1 sa x. X is less than 1. So, same lang siya dito. So, huwag tayong malilito dyan. Pinag-iba lang natin ang pwesto, pero magkaparehas pa rin yan. So, kapag ganito naman, same lang siya dito. X is greater than or equal to 1 kasi nakabuka yung bibig sa x. Kapag ganito naman, x is less than or equal to 1. So, same lang din siya dito. So, kahit maiba yung pwesto nung x tsaka nung number, titingnan mo kung saan nakabuka yung bibig ni Pacman. So, ngayon naman, paano naman natin i-interpret yung number line? So, halimbawa, may mga number dyan. Negative 1, 0, 1, 2. Diba, mayroong ganito. May shade siya dito. So, i-compare natin yung x sa point natin, sa 1. So, ngayon, yung shade natin ay nasa kaliwa ng 1. Pag nasa kaliwa, ibig sabihin, mas maliit. So, kapag mas maliit, less than. So, ang x ay mas maliit sa 1. X is less than 1. So, yung 1 ang mas gustong kainin ni Pacman. So, ngayon naman, syempre, kapag nasa kanan yung shade, mas malaki yung x dun sa number. So, halimbawa, ito ay 1, 2, 3, 4. Dito natin ilagay. Yung shade naman nasa kanan. So, i-compare natin yung x tsaka yung point natin, yung 2. Kapag yung shade naman, nasa kanan naman ng point natin, nasa kanan, ibig sabihin, mas malaki. So, mas malaki, greater than. Mas malaki ang x sa 2. So, ilalagay mo, x is greater than 2. Nakanga yung si Pacman sa x kasi mas malaki siya sa 2. So, kaliwa, less than, kanan na shade, greater than. So, ngayon naman, paano naman kapag, halimbawa, ito 7. So, ang shade nasa kaliwa.
Pero ganito naman yung circle. So, i-compare natin yung x sa 7, x tsaka 7. So, yung shade ay nasa kaliwa ng 7, ibig sabihin, ang x ay mas maliit sa 7. So, nakanganga si Pacman sa 7. Pero may shade din yung 7. May shade yung bilog ng 7. Ibig sabihin, kasama yung 7 sa solution set. So, dun mo nalalagyan ng equal sa ilalim. X is less than or equal sa 7. Pwedeng mas maliit sa 7, pero pwedeng 7 din. Dito, walang equal dahil hindi natin shinadean yung point. Kaya hollow circle. Yung circle natin walang shade sa loob. Pag may shade sa loob, lalagyan natin ng equal. So, kapag greater than naman, so 2, 3, 4, 5. So, kapag ganito naman, so may shade sa kanan ng 2. So, 2 yung point natin. May shade sa kanan ng 2, mas malaki sa 2. Ang x ay mas malaki sa 2. Sa kanya, nakabuka ang bibig ni Pacman. Pero may shade din yung 2, yung bilog ng 2. Kaya x is greater than or equal to 2. Ngayon, paano naman kapag ganito ang ating negative 1, 0, 1, 2? Paano naman kapag ganito? May shade tayo dito sa kaliwa. Yan, pwedeng maging ganyan ang ating solution sa number line. So, paano naman yan? I-compare natin yung x dito sa dalawang point natin. Negative 1 tsaka sa 2. So, sa negative 1 muna. So, ang shade ay nasa kaliwa ng negative 1. Nasa kaliwa, ibig sabihin less than. So, ang x ay mas maliit sa negative 1. So, nakabuka ang bibig ni Pacman sa negative 1. Walang shade ang negative 1. So, walang equal. Or, lalagyan mo ng or. Kukompare mo naman ng x sa 2. So, yung shade naman mas nasa kanan ng 2. Ibig sabihin, mas malaki ang x sa 2. X is greater than 2. So, yan ang solution natin. X is less than negative 1 or x is greater than 2. So, meron pa tayong isa pang makikitang itsura. 1, 2, 3, 4. So, halimbawa naman ganito. Yan, pwedeng ganyan din ang itsura naman ng ating number line. So, kapag ganyan naman, yung x naman, compare natin sa 1. Ito yung point natin sa 1 at sa 3. So, tingnan natin. Ito yung point natin, yung 1. Yung shade ay nasa kanan ng 1. So, ibig sabihin, mas malaki ang x sa 1. X is greater than 1. Nakabuka yung si Pacman sa x. Pero, pag tinignan naman natin yung 3, yung shade naman nasa kaliwa naman ng 3. Ibig sabihin, mas maliit yung x sa 3. X is less than 3. So, nakabuka naman dapat ang bibig ni Pacman sa 3. So, ganyan ang magiging itsura natin. Ang pagbasa dyan, x is greater than 1. Tapos, x is less than 3. So, ganun din kapag may mga shade na. So, halimbawa, ito negative 1. Ito negative 1 din. So, halimbawa, may shade niyan. So, halimbawa naman, ito walang shade. So, ito x, negative 1. So, kaliwa ng negative 1, x is less than negative 1. Pero may shade yung bilog ng negative 1. So, x is less than or equal to negative 1. Or, ay 1 pa, positive 1 para to, positive 1. So, yung shade naman nasa kanan ng positive 1, x is greater than 1. Pero hollow circle lang, walang shade yung positive 1, kaya hindi mo lalagyan ng equal. So, ganyan po kung paano malalaman kung x is greater than or x is less than. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!